Okay, so hi ulit guys. And this time, isolve naman natin to using yung formula-based approach. So yung formula po na ipapakita ko sa inyo dito, pwede siyang kabisaduhin as is. Pero as much as possible, gusto ko munang i-discuss sa inyo on how we arrive on that formula. Okay, kasi nanggaling lang din po yan dito sa ano natin, figure natin mismo. Or yung ginamit nating conventional approach kanina. Okay, so ano lang guys, no? Sulat ko lang ulit. For number 1, ang required po sa atin dyan is, wait lang. For number 1, ang required po sa atin is normal force at AA. And recall lang natin kapag normal force, 'di ba? Equivalent lang po 'yan sa saan po ulit yan equal? Sa force all over area or yung force natin again is perpendicular to the area. So equal lang po ito sa normal force divided by the area na naka-incline pa rin. Okay? And itong mga values na to, nakuha naman na natin yan kanina, no? So ito po yung mga yan. So direct substitution na lang to guys, no? Pero this time, try muna natin silang i-represent using yung mga symbols na lang, yung wala pang numerical values para ma-derive natin yung formula mamaya. So P sub n natin, that is P cosine ng theta. Zoom ko lang guys, no? Divided by, yung area inclined po natin dito is, ito po yan, 50 times 75 all over cosine ng 30. Pero yung 30 again, i-represent muna natin sila by a variable na theta. Okay? So ito na po yung magiging working equation natin dyan. Pero try pa nating himayin guys, no? Baka mas mapadali pa natin. So dito, simplify lang po natin. We have P cosine ng theta divided by, ito, yung 50 by 75. And ito guys, no, parang yung rule lang natin kapag nagdi-divide tayo ng fraction, na kapag mayroon po tayong fraction sa baba, ay, cosine theta to, no? Aangat lang po yan sa taas. So basically, aangat lang po ito. Simplifying lang po itong equation natin, we have P cosine ng theta times cosine ng theta divided by 50 by 75. And take note guys na itong 50 by 75 na nakikita nyo po dito, ano po yan? Di ba yan po yung cross-sectional area nung bar natin? So therefore, ito pong cross-sectional area ng bar natin is 50 by 75 or 75 by 50. And ito po yun, no? Yung area ng bar mismo na 50 by 75. So therefore, pwede nating sabihin pala na itong 50 by 75 dito is equivalent lang po yan sa area natin. So mas masisimplify pa pala natin itong equation dito. So therefore, ang normal stress at plane EE, equivalent lang po yan sa, dito we have P cosine ng squared theta all over 50 by 75. Again, itong 50 by 75 po natin ay equivalent lang po yan sa area. Okay? So dito we have divided by the area. So ito na po yung magiging working equation natin dito for normal stress at plane EE. Okay? And then, try natin i-substitute yung mga values natin dito, no? And check natin if tatama man or tatama ba yung mga nakuha nating value kanina. Palitan ko lang para kumasya yung ano natin. So, substitute lang po natin to. We have here, ayan, P, yung P natin is 200. Again, mag times 10 raised to 3 lang po tayo para ma-convert po siya into Newton. Cosine squared ng theta po natin na 30. All over, yung area po natin ay 50 by 75. So basically, masasolve natin dito yung normal stress at plane AA. And check natin if tatama nga ba siya or papareho siya sa nakuha natin kanina. So dito we have, balikan ko lang no, yung inano natin kanina. Sige, i-type ko na lang ulit. So 200 times 10 raised to 3 cosine squared theta. So sa kalaki pwede siyang i-type as cosine 30 squared. No? All over our area na 50 by 75. So this give us, yan, 40 megapascal. So basically, no, tama po yung formula na na-derive natin. So ito po ay 40 megapascal. So as you can see dito, itong P over A, parang ano lang siya, no, stress. So kung gusto nyo mas simplified po yung formula na gusto nyo gamitin, pwede nyo namang consider to ang P over A as ano na lang, stress. Basically, stress cosine squared theta na lang yung kakabisaduhin nyo dyan. And ito pala guys, kindly take note of this, yung para sa angle theta naman. So, singit ko na lang dito. For angle theta, take note guys na yung theta po natin dapat
with respect po yan sa horizontal. Okay? So, with respect po yan sa horizontal. Gaya po nung angle theta natin dito na 30 degrees, siya po ay nanggaling sa horizontal or sa x-axis. Pero if yung case po natin, ito po yung angle theta na binigay dyan, sa same na 60 degrees, kunin nyo na lang to guys, itong nasa with respect to horizontal, and yun po yung gamitin ninyo. Okay? So, kasi baka matrap kayo if kinabisado nyo itong formula na to, tapos kung ano po yung angle na binigay sa problem, nasa say, ito po yun. Yun na kagad yung ginamit ninyo. So, trap po kayo dyan. Okay? Ayan, so I hope na nasundan yun, no? And then number 2, try naman natin yung para sa shear stress naman. For number 2, true. So dito we have shear stress at plane AA, equal lang po yan sa shear force divided by the area inclined. And again, yung shear force po natin, di ba, equal po yan sa P sine ng theta. Divided by our area inclined is, ito pa rin yun, no? 50 by 75. Copy ko na lang para mabilis. Okay, so simplifying further, we have here P sine ng theta divided by, ito, we have 50 by 75. Wait lang. Nagpapawis na yung ano ko. Kaya nagpuputol-putol na siya. 50 by 75 divided by cosine ng theta. And pwede pa natin itong i-simplify. Again, no? Divide po tayo ng fraction. Yung denominator po natin, aangat lang po yan. So, hindi ko na ipapakita yun algebraically. No? So, if your P sine ng theta, cosine ng theta, divided by 50 by 75. And again, itong 50 by 75 natin, area po yan. So therefore dito, madiderive natin yung formula for tau AA. Equal lang po yan sa 50, P sine ng theta, cosine ng theta, divided by our area. So ito na po ngayon yung working equation natin. So ang bilis, no? Ayan. So direct substitution na lang to guys. So try natin if tatama man kapag ginamit natin itong formula po na ito. Okay, so here, yung P po natin na 200 times 10 raised to 3. Sine po ng theta natin 30 times cosine ng 30 divided by our area na 50 by 75. So basically, masasolve natin dito si tau AA. And equivalent lang po yan sa, check ko lang guys. Type lang natin if here 200 times 10 raised to 3 sine ng 30 times cosine ng 30 divided by our area that is 50 by 75. So equal lang to guys sa, ayan, 23.094. Check natin kung same. Ayan, 23.09 yung nasolve natin kanina. So tama lang, no? Nasolve natin dito sa tau AA. Ayun guys, so dito ang ginawa ko lang naman kaya humaba yung discussion and solution natin kasi diniscuss ko kung paano tayo nag-arrive sa formula na to. Kasi kung kakabisa din lang natin to ng as is, baka hindi nyo ma-appreciate yung formula na yan. Pero madali lang naman siyang kabisaduhin. Ako actually kinabisado ko to nung college. Kasi nung college ako ay meron to sa module namin. Module namin during my pre-board 2. So, kinabisado ko na lang yung formula para mas mabilis. Okay? So, I hope na nasusundan nyo guys so far. Meron pa pala tayong number 3. Pero for number 3, di ba, ano lang naman yun. Ang mababago lang si angle. So, try na rin natin yung number 3. Tau max. So, try na lang natin, no? Apply natin yung formula. We have tau max equal po yan sa B over A cosine ng theta sine ng theta. So, hindi na kasya. Try kong ano. Try kong iusog. Masyadong ano yung solution natin guys, no? Pero I hope na malinaw pa rin, nasusundan pa rin. So, ayusin ko lang to. Cosine ng theta, sine ng theta. So, basically dito, substitute lang natin. We have 200 times 10 raised to 3 divided by our area na 50 by 75 times our angle na 45 degrees, no? So, sine 45 times cosine ng 45. So, masyado ng ano yung solution natin. Din, magulo na yata. Anyway, pwede nyo namang, ano, ito na lang yung, ano nyo. Tapos, palitan nyo lang yung angle. So, gawin nyo lang 45. So, ayan. Gawin ko lang itong ano, sin 45 cosine ng 45. Ayan, check natin kung ano yung sagot. Ayan, 26.667 megapascal. So, yun, same lang, no? 26.67
megapascal. So, mayroon na tayong sagot for our number 3. Formula based, no? Kaya, kayo na yung bahala kung ano sa tingin nyo yung, ano, pinaka-best or better approach kasi nakadalawang solution pa lang pala tayo. Kung ano po yung better approach, no? Sa dalawang ito. Pero ako, I would suggest mag-conventional na lang kayo. Kung hindi po kayo more on memorization of formulas. Kasi itong conventional approach dito ay ano lang din naman siya, yung basic concept po ng strema na I hope alam nyo or kabisado nyo sa ngayon kasi magagamit nyo yun, hindi lang sa problem na to. Sa lahat ng strema problem, gamit na gamit yun. And hindi lang dito sa strema. Actually, hanggang sa steel design. Okay, so ito na po yun yung solution number 2 natin. I hope na nasundan. And for solution number 3, discuss ko sa inyo using Morse circle naman. Okay, so end ko na po yung lecture natin. Thank you for watching and I hope na appreciate and na gagets nyo yung mga lectures natin. No? Thank you guys.